Alam niyo yung video na 'to, random lang. Gusto ko lang pag-usapan. Paano nga ba sumikat dito sa Pilipinas sa panahon natin ngayon sa social media? Pasensya na kayo, basa pa yung t-shirt ko kasi kakahilamos ko lang. Matutulog ako. Pansin niyo, umaga. Tirik yung araw pero matutulog ako kasi panggabi yung trabaho ko ngayon. Pero, kaya ginawa ko tong channel na 'to kasi dito kasi wala masyadong nakapalo sa akin na nakakakilala sa akin personally. So, di ko na masyadong i-edit 'to kaya upload ko na diretso sa YouTube. Ang gusto ko sa channel na 'to kasi walang masyadong nakakilala sa akin at kung may magsu-subscribe man, sigurado ako nag-subscribe lang kasi gustong-gusto yung content ko. Pero ang purpose talaga ng paggawa ko ng channel na 'to para makapag-rant ako ng ganito, tulad ng ganito. Walang no filter kahit anong sabihin ko. Anong opinion ko, masi-share ko sa inyo. Kung may gusto manood, okay. Kung wala, edi okay. Kung may mag-subscribe, edi salamat. Anytime gusto kong mag-share ng content, walang hiya kasi nga di ko kilala kung sino mag-subscribe. So, sabi ko nga sa unang short na ginawa ko dito, ang content ko mostly anime contents, gaming, and ganito, opinion. Napag-isipan ko lang, sa Pilipinas sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, napakarami ng gumagawa ng kanilang accounts or nagiging professional mode yung account nila sa Facebook. Sa Facebook to kasi mostly pinakasikat na social media platform natin dito sa Pilipinas, Facebook eh. And then, kahit saan ka, kahit siguro nasa 90% ng mga gumagamit ng Facebook dito sa Pilipinas, siguro ngayon is naka-turn on na yung professional mode. Ibig sabihin, gusto nang maging vlogger. At ano nga ba ang mostly reason bakit sila nagiging vlogger? Ako nga, guilty ako dito. Nag-try din ako eh for more than a year. Actually, bago ko lang kaka-turn off ko lang ng professional mode ko sa Facebook kasi nga ayaw ko talaga ng Facebook. At isa sa reason is di talaga mag-spread yung contents ko. Wala talaga nanonood. At isa pa diyan, yung monetization ang tagal-tagal. Pero di naman talaga dapat ganun yung purpose. Ba't ka gagawa ng ng content? Tulad nito, dito sa YouTube channel na ginawa ko. Ginawa ko lang to para talaga makapag-rant, makapagbigay ng opinion ko. So sa ganitong paraan, no filter, di ako nahihiya kasi nga wala nakapalo sa akin na kilala ko. Compare dun sa Facebook na mostly sa friends ko dun, mostly sa mga una nakakakita ng mga ina-upload ko is kakilala ko. So dito walang hiya. Kaya kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, tulad nito, napaka-random pero walang hiya kasi nga yung purpose talaga is makapagawa ng content na gusto kong i-content. Di tulad dun sa Facebook kasi nag-aalangan ako dun eh kasi kung anong i-upload ko dun. Nag-aalangan ako kasi baka anong sabihin nitong kakilala ko nito. Kaya dito wala talaga. So kung may mag-subscribe man, mabuti. Kung wala, edi okay din. Pero paano nga ba kumita dito sa Pilipinas ngayon gamit ang social media? Yan yung gusto kong pag-usapan. Problem is wala akong experience kasi nga di pa naman ako kumikita sa paggagawa ko ng content. Pero by observation ko lang doon sa mga taong sumikat at based din sa mga narinig ko doon sa mga taong sikat na yung kanilang pages, kanilang profiles sa paggawa ng content. And ano nga ba yung mga downside? Ano nga ba yung mga negative na pwedeng actually halos lahat ng gumagawa or nagiging vlogger ngayon sa Pilipinas, mostly may encounter mo talaga is di ka talaga sisikat. Kasi nga mostly mga kakilala ko nga halos lahat yung content na gawa nila di naman pangmasa. Tulad na nga ng ginawa ko. Kanta, drawing, content, nagjo-joke, paminsan-minsan gawa ng content na medyo may humor. Pero nga yung humor ko di naman pasok sa lahat. Di naman siya pangmasa at isa pa doon, yung algorithm di naman niya ini-spread. So di talaga makikita ng iba. May old Facebook account ako. May ginawa akong content doon, yung gaya-gaya. Uso ngayon eh. Yung issue ni Stefano. Yung gaya-gaya. At isa sa nagpaalam sa akin ng issue na to is isa sa pinapalo ko na
content creator ngayon, si Liam, si Boss Liam. May ginawa ako dati sa old Facebook account ko na tinurn on ko ang professional mode. May ginawa akong content dati, yung silip-silip. May na-aksidente yung babae tapos sinilip ni Boss Liam. Nilagay ko yung mukha ko doon, sumilip din ako. Alam mo nangyari. Nag-reach siya. First month ko pa lang sa pag-turn on ng professional mode. Nag-reach ng 100, I think umabot ng 200k views yon. And almost 1k reacts. Maliit compared sa ibang sikat na mga content creator at mga content creator na matagal na gumagawa ng content. Maliit lang yun. Pero as someone na kakasimula pa lang, almost siguro more than a month pa lang gumagawa ng content, may content na ako na 200k yung view kasi nga pumasok doon sa humor ng mga nanonood. So na-spread. At saka, kumapit din ako doon kay Boss Liam eh. Medyo sikat na kasi Boss Liam eh. So, kaya ganon. Ang punto ko dito, mostly talaga sa mga sumisikat ngayon, sa Facebook or sa content creation dito sa Pilipinas, is kapag yung content mo or yung humor mo, preferably, humorous yung content mo, pag yung content mo is swak doon sa mga nanonood, pangmasa kumbaga, lahat na makakita, yung unang kita pa lang nila, uy, nakakatuwa share ko nga. React agad. Tsaka isa pa, dapat di ganun katagal yung minutes ng content mo kasi yung ginawa ko nasa 20 seconds lang ata. 20 seconds lang ata yun. So madali lang i-scroll. Pag na-scroll, madali lang nila ma-catch up kung ano yung mensahe mo doon, kung ano yung humor mo doon, ano yung joke na ginagawa mo. So yan yung mostly sumisikat na contents. Per reel tayo dito, per reel. Pero pag may sumikat ka na content tulad nung sa akin, may umabot ng ganun karaming views, pero isa lang naman, the next time na may ginawa akong content, di na na-spread. So, tulad ng ganun, dapat consistent ka. Saka, huwag kang umasa na pag may isa kang view na sumikat, is the next time na gagawa ka ng content, isisikat ulit yun. Kasi nga, tulad ng ginawa ko, paiba-iba yung content ko, paiba-iba yung, kasi walang consistency. Kaya nga yun, isa yun sa factor, dapat may consistency ka. Kung ano yung content mo, kung ano yung type of style mo, dapat ganun yung ipagpatuloy mo. Ito, balik tayo dun sa issue. Balik tayo sa issue ni Stefano. Si Stefano, di ko masyadong gusto yung content niya. And di naman sana may personal ako. Di ko talaga gusto na parang may ginagaya siyang anime character. Kasi panahon ng anime eh. Pero di naman may hate ako personally sa tao. Sa content niya, di ko talaga type. Pero, balik tayo sa issue. Yun nga, dapat may sarili kang style. Yung style mo, dapat kaya mo ipagpatuloy. Kaya mo siya ipagpatuloy. And then, consistent ka doon. And then, dapat may mga interesadong tao doon sa content mo. Example dito, si Liam. Si Liam kasi yung content niya, huwag na tayo lumayo. Si Liam, yung content niya, bash, yung pagbabash niya sa iba, mga sarcastic niya ng mga comments. Nakakatawa talaga kasi marami nakakasabay kay Liam. Isa sa mga pinakasumikat at pinalo ko nung medyo kakasimula pa lang nila, si Malupiton, 'di ba? Pangmasa yung mga atake, yung mga humor, yung mga comedy nila. Kaya ganun. Madali talaga siyang mapanood ng mga tao kasi marami nakakasabay. Kaya kung di ka masyadong humorous na tao, huwag ka na umasa. Tulad ko, di naman ako ganun ka patawang tao, di naman ako ganun ka clown kumbaga o yung class clown, di naman ako ganun eh. Mostly pag nasa classroom dati, tahimik lang ako eh. Tsaka kapag nasa crowd, pag marami akong di kilala, tahimik lang ako eh. Iba naman usapan kapag close kita o komportable ako sa'yo. Iba naman yun. Madaldal talaga ako. Yun yung personality ko eh. Tahimik ako sa public. And ang social media creation na content creation is by extension para na ring nagsasalita ka sa public, gumagawa ka ng content para sa public. Kaya nga may comments diyan eh. Kasi yung audience mo diyan, yung public.
di man siya personal na nakakasalamuha mo sila or nagpe-present ka ng content mo sa kanila personally, pero public pa din yang tinatry mo na i-engage. So, tulad ko na hindi talaga ako ganun ka showy or public na tao, mahirap talagang makilala dito sa social media, sa paggawa ng content. Kaya yung niche ko ngayon, yung isang original ko channel, mostly doon is anime content creation. Kasi nga, may mga ideas din naman ako, may mga anime, mostly ideas na gusto kong i-share, mga pumapasok sa isip ko, gusto kong gawa ng reel. Mga time na yon, gusto ko talaga yon. Wala akong expectation na sumikat. Meron man konti, pero gusto ko lang ibahagi. Yun yung example doon sa main channel ko. Dito naman sa content, dito naman sa channel ko na to, may mga opinion naman ako na gusto kong i-share sa mga Pinoy na di ko pwede share doon kasi yung audience ko doon, meron na kasi akong iba't ibang klaseng audience doon. May mga English akong audience doon. Hindi naman makasabay pag trinay kong magsalita ng ganito sa kanila, di naman lang maintindihan. Kasi di naman sila Pinoy, di naman nila alam kung ano yung issues natin ngayon sa Pilipinas. But purpose talaga ng channel na to is ganito, makapagsalita, makapag-share ng opinion. Pero yun, paano nga ba kumita dito sa social media sa panahon natin ngayon? Mahirap talaga. Kailangan kakaiba ka talaga. Kung may talent ka man, dapat exceptional. Alam mo, may talent ako eh. Marunong akong manta, di man ganun kagaling, pero consider ko yung sarili ko na magaling ako mag-drawing, pero mahirap nga lang mag-drawing kasi it takes time to make a content para sa mga drawing or sa art, sketching, napakatagal gawin and busy ako sa trabaho. Kaya kailangan maging exceptional ka or maging super consistent ka sa paggawa ng content mo regarding dun sa talent mo para sumikat ka. Dapat ganun. Para may followers ka na magsusubscribe, magpa-follow sa'yo or mag-share ng mga content mo, ng reels mo. Ganun siya. Dapat consistent, una. Dapat nakakasabay yung lahat. And dapat, eto, wala ka dapat expectation. Kasi mostly napansin ko sa mga sumisikat ngayon, ipagpalagay na natin 60% skill ang paggawa ng content creation and I think 40% luck. Mas malaki pa din yung skill kasi nga ito bago lang sinabi ni Mr. Beast to, skill and talent talaga para sumikat ka sa content creation. Skill and talent talaga yun. Yun yung sabi ni Mr. Beast. Reliable naman kasi si Mr. Beast kasi siya yung pinakamaraming subscriber ngayon sa YouTube. Sabi niya, kapag gagawa daw siya ng bagong channel, walang any information na siya sa Mr. Beast. Gagawa siya ng bagong channel na di siya kilala. Kaya niya daw sumikat ulit, pataas, maging pinakasikat ulit sa YouTube. Kasi nga, sabi ni Mr. Beast, skill and talent talaga ang content creation. Kaya para sa akin, 60% dito sa Pilipinas, konteksto ng Pilipinas. Para sa akin, 60% ng content creation is skill. Taasan ko konti. Siguro pagpalagay natin 80%. 80% is talent and skill. Dapat magaling ka sa ginagawa mo para may manood sa'yo, may mag-share at may babalik sa contents mo para may mag-subscribe. And then, Pilipinas context, 20% dyan for me is luck. Luck. Kasi, palagay ko talaga, yung algorithm, malaki yung factor niya sa content creation. And isa para ma-manipulate mo yung algorithm, sabi ko na kanina, consistency. Dapat consistent ka and kung matagal ka nang gumagawa ng content, naturally, gagawin ng algorithm, kung sang social media platform ka man gumagawa ng content, natural ang gagawin niya, i-spread niya yung content mo, lalo na kung may quality. Ito, isa pa, dapat may quality. Kaya yung sabi ko kanina, dapat magaling ka sa isang bagay, talented ka. Alam mo, yung message ng content mo dapat clear, na ito dapat yung content mo. Kung may educational man yung content mo, dapat clear. Kung magaling ka mang magturo, kung may talent ka man sa ganitong bagay, dapat clear, and then,
yung value is mataas. Tulad ni marami ngayon mga teacher, public teachers, magaling magturo, or yung mga sikat ngayon, yung sumikat bigla, yung biglang sumikat kasi nakakatawa, pero ang galing niyang magpatawa. Si Rekmar, ang galing niyang magpatawa. Ang galing niyang magpatawa, kaya mabilis siyang sumikat. Kasi yung value, quality talaga yung content niya. Isa pa, yung sumikat dati, kinukonsider ko din siyang artist and then social media artist din. Kasi mas sikat siya sa social media, yun si Elias, magaling kumanta, magaling sumayaw. May quality talaga. May value talaga yung content niya. Kaya anong nangyari? Napakasikat. Balik tayo dun sa issue ngayon, si Stefano. Tungkol dun sa gaya-gaya ng contents. Yun, sinabi ko na dun sa shorts ko. Wala namang habol si Stefano dun. Kung tutuusin, may mga contents nga siya na di niya hawak yung music copyright. Pero, yung style niya, ginagaya ng iba ngayon. Di tayo sure kung yung ginagaya niya ngayon is yung bata. Pero may isa kasing content creator na gayang-gaya talaga pati yung mukha ni Stefano. Palagay ko yun yung punteriya ni Stefano, di yung bata Pero nakita ko yung video ng papa ng bata. Mali talaga yung ginagawa ng papa. Sinasabihan ba naman, dinadagdagan niya yung sinabi ni Stefano, kaya yung bata tuloy, talagang sasama ang loob dun kay Stefano. Pero social media to, guys, maraming nangyayari dito social media. Mostly na mga ganito, nare-resolve lang ng paggawa ng other content. So, possibly, may content na naman mangyayari tungkol sa issue na yan para ma-resolve. Siguro, makikita yung dalawa, magko-collab. Yung bata at si Stefano, may collab silang gagawin, magtatrabaho sila sabay. Siguro sa Jollibee o sa McDo, wherever they want, kung sino man kukuha sa kanila. Palagay ko at sure ako, mare-resolve din yan. Kasi social media, alam mo, sumikat dati dito sa Pilipinas, Battle of YouTubers. Away-away si Haring Bangis. Sino pa yon? Si Kiko Matos. Sinubaybayan ko yan dati, pandemic Si Kiko Matos, sino pa yon? Yung sikat, Serendon Labador, yung malaki yung katawan. Sumali pa doon si Eruption, naglaro sila basketball, nagboxing sila. Yun, away-away. Kumbaga, gumagawa sila ng drama. Isa yan sa content creation dati. Parang totoo. Pero, lata naman, para sa akin na nakapansin, lata naman, for the content lang lahat yon. Pero, effective naman. Kasi nga, sumikat sila. Yung content nila, napagperahan nila. Then, may mga dumating sa kanilang endorsement. Ganun. Social media is the next big thing. Ang big thing dati, sikat ka, artista ka pag nasa TV ka, national TV ka. Ngayon, kahit saan, may cellphone ka lang, pwede ka nang sumikat pag na-qualify ka doon sa mga sinabi ko kanina. Meron pa other factors, pero di ko na mabanggit kasi di naman ako all-knowing. May mga other factors pa na pwede maging key para sumikat ka sa social media. Di ko na ma-mention sa ngayon, but marami pang factors yan. May percentage talaga dyan ang swerte. Pag swerte ka sa bagay na yan, sisikat ka talaga. Kasi marami akong nakita. Mga pangit naman ng content, pangit naman ng quality ng content nila, pero biglang sumisikat. Biglang millions agad yung followers. Di lahat, konti lang. So, yung population yan, konti lang. Mas marami para sumisikat pag mas nice yung quality ng content nila. Isa sa gustong-gusto ko talaga is yapping kumbaga. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Ito, yapping to Sharing of opinion. Isa to sa gustong-gusto kong gawin. Kasi nga, marami akong iniisip na gusto kong ibahagi sa lahat. So, dito, walang filter. Gustong-gusto kong channel na to. Sana maraming mag-subscribe dito. Kasi, no filter ako dito. Kung ano opinion gusto kong sabihin, masishare ko. And then, marami na akong na-observe enough na mga content creators na nung sumikat, biglang nawala. Kasi nga, di consistent. Okay lang naman yan. Ganyan talaga ang buhay dito sa social media. Meron namang iba na patuloy sumikat. Yung iba, naglagay sila ng masamang image para masumikat sila, para ma-maintain yung pagkasikat. Okay lang din naman yon, kanya-kanyang buhay. Tulad ni Makagago,
Yung image niya medyo masama para sa iba, medyo mayabang, pero mabait na tao siguro naman si Makagago at yung iba pang content creators. Yung Labrador Brothers, palagay ko mababait naman yun. Si Harry Bangis, mabait naman siguro yun. Si Kiko Matos, palagay ko mabait na tao. Kaya nga lang, may image sila na dapat ipakita para ma-maintain yung pagkasikat nila. So, may na-observe na akong enough na mga content creators na pag sumikat bigla, ganito sila mag-react. Kaya kung sakali mang may maging subscribers and followers ako dito, let's say, pagpalagay na natin, not less than 1,000 subscribers na makikinig o manunood kapag magla-live ako, pag gagawa ako ng content. Kung sakali mang magkaroon ako ng ganyan kadaming subscribers, siguro naman sa ngayon, prepared ako paano mag-react sa inyo. So, ito lang naman. Gusto ko lang naman mag-yap dito. So, itong channel na to, gusto ko to. Itong channel na to, dito, makakapag-share ako ng opinion ko sa lahat ng bagay na gusto kong pag-usapan na relevant para sa akin. Or any random thoughts. Pag may movie akong nakita, and then gusto kong i-share ano yung opinion ko sa movie na yan, or sa anime na yan, or sa issue na yan, issues natin ngayon. Pag may gusto kong i-share, any random thoughts, gagawan ko ng video dito sa channel na to. Kasi nga, gusto ko ng ganitong type of channel. Marami na akong channel na ginawa. Marami na akong account na ginawa sa Facebook na content creation yung purpose. Pero di katulad nito. So, konting edits lang gagawin ko dito, then upload ko na. So, kung may mga gusto pang manood sa akin, subscribe na kayo dito. Kung gusto nyo pang makinig, tulad ng ginagawa ko, pag nagtatrabaho, may pinapakinggan ako. So, kung gusto nyo makinig habang nagtatrabaho, kung free yung mga tenga nyo habang nagtatrabaho kayo, pwede nyo pakinggan yung mga sinasabi ko. Kaya nga lang, dapat magtiis kayo sa R ko kasi di ako masyadong nakaka-pronounce ng R. So, kung okay lang sa inyo yan, then it's fine. Subscribe dito sa channel ko and sabihin nyo yung mga kaibigan nyo dyan. Mag-subscribe kayo dito sa channel na to kasi gusto niya lang mag-share ng opinion niya. Suportahan natin. And thank you kung ganun. And magkikita-kita ulit tayo. Isa pa, kung mahilig kayo sa anime, mahilig kayo sa English type of, contents, subscribe nyo din yung main channel ko, Cosmic Flash. So yeah, ito lang muna sa ngayon. Magkita-kita ulit tayo next time and see you guys. Have a nice day.